Kasi yung harvesting noon, manual, maraming naiiwan sa area. At saka yung sa thresher, maraming wastage talaga. Meron pa yung sa transplanting. Kasi yung manual, ang distance, hindi nami-maintain yun. Mano-mano talaga po, kalabaw po talaga ang ginagamit namin. It takes siguro sa isang hektarya, 10 kalabaw yung kailangan para matapos sa isang araw. Ang isang kalabaw, bali 500 po yung parang renta po sa isang araw. So 5,000 po yung isang hektarya sa pag-araro lang ng palayan nila. Sa tuloy-tuloy na pag-usbong ng modernisadong agrikultura, napakahalaga na makipagsabayan ang mga Pilipinong magsasaka sa makabago at angkop na mga pamamaraan sa pagsasaka. Kaya naman isinisulong ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ang mechanization program sa buong bansa. Noong 2019, naipasa ang RA 11203 o ang Rice Tarification Law na naglalayong tulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng kakayahan na makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Sa 10 bilyong taripa na nalikom sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, 5 bilyon ay nilaan para sa mga libreng dekalidad na farm machinery and equipment at post-harvest facilities para sa mga magsasaka. From the start nung tarification, tinamaan talaga kami. Kaya lang with the constant program ng RCEF, medyo naintindihan namin yung tulong ng gobyerno. Kasi alam naman natin na we cannot do away with tarification. Sa ngayon, gamitin natin yung mga programa para magiging efficient ang ating mga operations. Sa pangunguna ng PhilMec, ay sa katuparan ng pamamahagi ng mga dekalidad at bagong makinarya sa mga kwalipikadong kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka mula sa 57 rice-producing areas ng bansa. Pangalawa sa pinakamalaking isla sa Pilipinas, ang Mindanao. Dito matatagpuan ang 2 sa mga aktibong kooperatiba na nagsisilbing katuwang ng PhilMec na maibahagi ang mechanized farming sa bawat magsasaka. Isa na nga dito ang Hagonoy Farmers Multipurpose Cooperative o HAFA-MUPCO ng Davao del Sur na sa kasalukuyan ay may 116 na miyembro at sa kabuuan na may sakop na 250 hektaryang palayan sa buong munisipalidad. Nag-umpisa ito March 30, 1991. Sa ngayon, may marketing na kami ng palay, tapos farm imports, 3D, and then yung bago, yung farm machinery services po. Meron pang linding. Ang unang dumating yung farm tractor full drive, combine harvester, then riding type transplanter, at saka 1 unit hand tractor. Kasi yung harvesting noon, manual, maraming naiiwan sa area. At saka yung sa thresher, maraming wastage talaga. Pero sa combine, in 100 sacks of na lumalabas, merong savings na around 5 sacks. 5 to 10% ang efficiency. Kasi yung manual, ang distance hindi nami-maintain yun. So ang population, mababa. While doon sa transplanter, regular talaga ang planting distance. I observe na nag-increase kami ng from 15 to 20 bags per hectare. Dahil lang sa tama ang population. Ang mechanization, para na siya sa mga farmer. So, wala mi nagtaas kay grit, naalagod mi sa 8%, then nag 9%. Ang mechanized farming nakakatulong dahil sa efficiency. Ngayon, ang cost of production bumaba ng husto. At saka ang downtime na shorten masyado yung time of working in the field. Ang mga farmers, kailangan pa ng maraming laborers. Pero sa ngayon, wala na. Relax na ang mga farmers. Para mas magamit pa ng husto ang mga makinarya,
sinisigurado ng PhilMec na ang mga benepisyaryo ay sumailalim sa mga pagsasanay upang mas mapakinabangan ito ng pangmatagalan. At the start, kulang kami ng experienced operators and drivers. So medyo nagka-problema kami, lalo na sa maintenance. Pero sige man ang upgrading ng training sa PhilMec. So sa ngayon, okay na. Kini makinarias karon kung panahon sa ting-ulan, dali mahipos mo ang humay, dili maabtan sa kadaot. Pabor mi sa transition gumikan kay mas tipid ang amo ang gastos, mas dali pud mahipos amo ang mga palay. Pasalamat ko sa PhilMec nga ditagaan mi og mga mekanarias. Sa pagsusulong ng Hafamuco sa modernisadong pagsasaka, may mga kabataan na rin na naengganyo ng kooperatiba. Sa katunayan, nabigyan ng pagkakakitaan ng mga kabataan kagaya ni Johnny Berola. Isip sa pagkapatano na ko na gusto jud ko mo drive aning traktor sa kung katabang sa akong mga ginikanan o sa kung gusto ang pagpaliton sa akong nanglan gumikan sa fieldo pag drive sa traktor. Malaki, no? Malaki pagbabago. Dati, siyempre, yung mga farmers dito wait and see. Nung nakita nila, oy, okay pala. So, nagpa-member sila. Maganda yung program. Di kalidad na makinarias. At ano yung ni-request namin. Yun lang dumarating na nabibigla nga kami, wow, branded, no? Maganda, maganda. Putting our hearts, putting our experience, putting our knowledge dito sa co-op. Ang masasabi ko sa programa ng RCF, ipagpatuloy ito para makatulong tayo sa mga farmers. Mga membro namin sa co-op, matulungan namin. Sa lalawigan naman ng Zamboanga del Sur, may kooperatibang namumukod tangi ang Baklay Multipurpose Cooperative. Hindi lamang suportang pinansyal ang handog ng kooperatiba, pati na rin ang mga makabagong makinang pansaka. Sa kasalukuyan, sila ay Certified Learning Site ng Agricultural Training Institute at Farmer Field School ng TESDA. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang kooperatiba sa pagsusulong ng mekanisasyon hindi lamang sa Zamboanga del Sur, pati na rin sa mga karatig probinsya. Bago po natanggap namin yung traktor, mano-mano talaga po, kalabaw po talaga ang ginagamit namin. It takes siguro sa isang hektarya, 10 kalabaw yung kailangan para matapos sa isang araw. Isang kalabaw, bali 500 po yung parang renta po sa isang araw. So 5,000 po yung isang hektarya, pag-araro lang ng palayan nila. Pero nang dumating po yung ating 4-wheel drive tractor na galing po ng PhilMec, it takes only 2 to 3 hours, tapos na po yung ating naararo na. Isang hektarya, 2.5 lang po ang kanyang service fee. Napakalaking halaga sa farmers na meron pong 50% na discount. Sa ibang commercial na tractor, 3-2 po yung binabayad po. Lumaki po yung kita nila kasi lumiit po yung cost ng expenses ng pagpapapalayan. Laking halaga po talaga sa amin, sa cooperative at sa buong community. We are not serving only for our members but throughout community kung sino po yung gustong magpa-serbisyo. Isa po akong membro ng Baklay MPC, 6 na taon na. Nagpapasalamat kami sa Baklay Cooperative, laking tulong ang mga machineries. Iba kasi yung sa commercial na price kaysa sa co-op. Sa co-op, 5,000 lang ang bayad sa mga members. Sa commercial kasi 6,000. 6,500 pa nga yung iba. Kung wala ang Baklay Co-op, hindi ako maginhawa na. Gipit kasi kami dati. Dahil sa Baklay Co-op, umaangat talaga. Last 2019, ang farm mechanization, malaki po yung naiambag niya sa co-op namin. Nagkaroon po ng pandemic pero yung 4-wheel drive tractor at yung combine harvester, ang siya namang nagbigay ng income sa kooperatiba. Umabot pa nga ng 600,000 yung kita ng farm machinery sa isang taon. Yung kita sa farm machinery, doon namin linalaan yung mga project namin para maging sustainable, hindi masisira o mawawalan ng services yung ibang kasapi natin, ay nagbili po kami ng isa pang combine harvester.
Ang opisina daghan kayog na tabang sa Baklay Co-op. Gumikan manggod ang ilahang management makig-coordinate sa mga opisina. Daghan kayog nadawat ang lungsod sa tukuran nga gikan sa RCEP. Mao ni ang mga tao diri positive kayog bahin sa panguma, labi na gyud sa humay. Ang plano namin ay magkaroon kami ng complete package. May value chain approach kami from preparation, from farming into marketing. Nagpapatuloy kami sa bibigay ng mga serbisyong pang-agrikultura, lalong-lalo na sa programa ng PELMIC, Farm Mechanization Program. Lahat ng siniserbisyohan ng Baklay ay nagiging membro na po sa cooperative. Ngayon po, nakikilala na nila at ini-embrace yung mechanization. Sa kabuuan, mayroong 3,675 na mga farm machinery and equipment at post-harvest facilities ang naibahagi na ng PhilMec sa halagang humigit kumulang na 3.1 billion pesos sa isla ng Mindanao. Sa loob ng 3 taon, tinatayang nasa 963 farmer cooperative and associations at LGUs na ang nagkikinabang sa RCEP Mechanization Program. Katuwang ang mga implementing agencies ng RCEP Mechanization Program na maipaabot ang mga dekalidad at makabagong makinarya sa bawat magsasaka. Patuloy na aarangkada ang DA PhilMec sa isla ng Pangako, ang Mindanao.